O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax. Nagsimula ang series sa isang knight na pinatay at muling nabuhay sa ibang mundo. Nalaman na lang ng ating bida na isa siyang Class S na behemoth. Pero nagulat siya nang makita ang sarili na naging pusi. Nakita niya ang isang slime na kanyang inatake gamit ang inborn na rock howling skill kaya patay ang slime. Saka din niya ito kinain at masarap na lasang gulaman. Dahil dito ay nagkaroon siya ng storage. May pinatay pang dragon si Tama. Kasunod ang isang taong baka. Hindi rin ligtas ang isang taong putik. Isa pang ahas. At dahil dito ay nagkaroon siya ng mas maraming skill. Ipinakita naman ng isang elf adventurer na si Arya na pumasok sa isang dungeon. Samantala ay nakahanap pa ng isang treasure chest si Tama na kanyang binuksan. Pero bigla siyang napadpad sa boss room kung saan naroon ang isang malaking dragon. Pinatamaan niya ito ng rock howling pero walang talab sa dragon. Umatake naman ang dragon ng kalmat nito kaya nag-iron shield ang pusa pero nasaktan lang si Tama. Binalak na siyang tapusin ng dragon pero umilag ang pusa at nag-counter-attack ng matalim nitong buntot kaya nabulag ang dragon. At agad ding tumakas si Tama na nagkaroon ng pakpak. Kaso ay nanghina si Tama dahil sa mga sugat niya at nawalan ng malay. Pero paggising niya ay nasa kama na siya ni Arya na nakakita sa kanya sa dungeon. Inalagaan siya ng walang malay na elf hanggang maging mabuti ang kalagayan ng pusa. Kaya solve ang man of culture na Tama dahil sa chicks na kasama. Nang ayos na ang pusa ay ninais niyang pagsilbihan si Arya kaya lihim niya itong sinundan sa pag-explore ng elf sa dungeon. At dahil mga rapist na goblin ang kalaban ay alam ni Tama na delikado si Arya. Pero may taglay na super speed skill si Arya kaya madali lang niyang tinagpas ang mga goblin. At habang kinokolekta nito ang mga tenga ay may dumating na arbularyong goblin. Naghagis ito ng apoy para sana kay Arya. Pero mabilis na iniligtas ni Tama si Arya. At saka din kinolmat ang goblin sa mata na nahulog. Kaya pag-uwi ay naging baby ni Arya ang pusa. Pagdating sa guild office ay sinalubong sila ni Kasman na may crush kay Arya. Padila-dila pa ito na gusto sanang mangmasa, pero mabilis kinagat ni Tama ang kamay niya. Saka din kinolmat-kalmat ang mukha ng manyok. Nagalit si Kasman na gustong gumamit ng espada. Pero inawat siya ng guild receptionist na maskuladong bakla. Kaya natakot si Kasman na agad kumaripas ng takbo para sa puri niyang natitira. Masaya silang binati ni Arnold at binigay ni Arya ang mga nakuha nitong tenga ng goblin. Uminom ng beer si Arya at ng malasing ay pinagtripan ang tiyan ni Tama, sabay kalabit ng itlog ng pusa. Kalaunan pag-uwi ay dala-dala ni Arya si Tama maging sa paliligo nito. Kaya pinilit ni Tama na mag-concentrate na huwag mag-isip ng masama. Nagkwento si Arya na inatake sila ng mga halimaw noon. At isang magaling na elf swordsman ang tumulong sa kanila kaya nais din niyang maging malakas na elf warrior. Dahil sa ganda ni Arya ay sikat siya sa mga tao sa bayan. Pero pagpasok ulit nito sa guild ay sinalubong sila ng masamang balita dahil nag-file ng physical injury si Kasman at napaburn ng judge kaya may dala itong order na kailangan nilang patayin ang pusa. Pero dahil ayaw ni Arya ay inaya siya ni Kasman na mag-duel sila kapalit ng buhay ni Tama. At kapag manalo ang lalaki ay gagawin niyang asawa si Arya. Pumayag naman ang elf at naging referee si Arnold. Sinabi ni Kasman na para hindi sabihin ng mga tao na unfair ay nagtawag siya ng pwedeng maging katulong ni Arya para lumaban. Pero takot ang mga tao kaya si Tama ang nagpapansin na pinayagan ni Arnold. Pagsimula ang laban ay agad lumapit si Tama at iniwasan ang paghampas ni Arnold. Ginamit din ni Arya ang acceleration spell nito kaya bumilis. Pero nakaiwas si Kasman na sinipa pa ang kaseksihan ni Arya na nasaktan. Nagtapon ng mga shuriken si Arya pero sinanggal lang ito ni Kasman gamit ang alabatman niyang kumot. Dahil excited ng manghilot ni Kasman ay mabilis at walang tigil niyang inatake ng espada si Arya. Dahil mas mahina ay nabitawan ni Arya ang armas saka din natamba. Kaya napalaway ang manyak dahil malapit na nitong maabot ang inaasam-asam na kuweba. Hahampasin pa sana ni Kasman si Arya pero hindi na nakapagpigil pa si Tama na naging bakal na pusa at binasag ang armas ng lalaki. Saka din ito tinapon palayo gamit ang wind howling. At malas ni Kasman dahil lumipad ang armas niya palapit kaya natuli siya ng ×2. Dahil naipabisto ni Tama ang kakaibang lakas sa harap ng mga tao ay inakala niyang papatayin na siya dahil iisipin nilang isa siyang halimaw. Lumapit sina Arnold at Arya at akala ng pusa kung pugot na siya. Pero biglang sinabi ng dalawa na isa siyang elemental cat. Kaya naligtas pa rin si Tama at muling nag-relax sa malambot na kama ni Arya. Para mapasaya ang amo ay biglang din ilaan kasi ni Tama ang tenga ni Arya. Pero napaari ang babae na naging iba ang reaksyon at hinuli si Tama.
Kalaunan ay nagpunta sila sa shop ni Vulcan na isang beast girl. Ipinakilala ni Arya ang alagang pusa na nagustuhan naman ni Vulcan. Kaya hayahay mas lalo ang buhay ng ating bida sa mga malambot nitong higaan. Doon ay ginawa ni Vulcan si Tama ng adjustable armor nito, kaya mas masaya naman ang pusa at si Arya. Dahil palaging nasa Syra ang armas ni Arya ay sinabi ni Vulcan na sasamahan niya ang babae sa dungeon para pag-aralan ang galaw. At sa first level ng dungeon ay walang hirap na pinitpit ni Vulcan ang ilang mga goblin. Dumating ulit yung arbularyong goblin na nagpalabas ng apoy. Pero dahil panday si Vulcan ay hindi ito nasunog kundi ang goblin pa ang pinatay nito tulad ng pagpatay ni Akaino kay Fire Fist Ace. May dumating na orc na tumutulo pa ang laway tulad ng misis mo kapag bago kang sweldo. Ginamit ni Arya ang acceleration skill at umatake gamit ang bilis at espada. Pero sinanggal lang ito ng orc na binalak tagpasin si Arya. Ngunit muli siyang iniligtas ng naging bakal na Tama. At nagkaroon ng pagkakataon si Arya na mapatay ang taong baboy. Dahil sa nakitang lakas ni Vulcan ay nagpatulong si Arya para maging mas malakas. Kaya dinala sila ni Vulcan sa second level kung saan naroon ang mga gropers. At alam na agad ni Tama na mahilig ito sa mga chicks. Umatake si Arya gamit ang dalawang espada at ng super speed. Pero natabig pa rin ng halimaw ang isang armas niyang naitapon. Pero mas bumilis si Arya sa pakikipaglaban at nakaiwas. Pag-atake niya ay nahuli ng kalaban ang espada niya na pinutol. Kaya binigyan siya ni Vulcan ng kutsilyo at nasaksak ni Arya ang namatay na groper. Naging mas mabilis pa si Arya na inatake ang isang halimaw at pinagpuputol ang mga galamin nito. Pero naglabas ng mga malagkit na likido ang groper kaya naligo si Arya. Dahil dito ay galit niyang pinatay ang kalaban sa isang iglap lang. Para makakuha ng bagong skill ay pinilit kainin ni Tama ang kalaban pero nakakasuka daw ito. Sa pagkapanalong ito ay nadiskubre ni Arya na mas bagay niya ang magaan na armas tulad ng kutsilyo. Kalaunan pa nang may makita silang swimming pool ay agad naligo ang dalawang babae. Nagtanong si Arya kung nasaan na ang dating mga kasama ni Vulcan. Kaya naiyak si Vulcan na sinabing nag-hook up kasi ang mga ito at nabuntis kaya sila nabuwag. Sinabi pa ni Vulcan na dahil elemental cat si Tama ay posible itong makipag-asawa sa kahit hindi pusa. Kaya mas naging interesado si Arya sa kanya na kinagulat ng dalawa. May nakita pa silang naglalakad na bulalo. Kaya ito ang pinagpraktisan ni Arya ng bagong skill nito gamit ang mas magaan na armas at mas pinabilis na acceleration skill. Nagawa naman iyang masaktan ang mata ng taong kalabaw. Saka din ito sinaksak sa dibdib kaya tigok ang kawawang taong baka. Dahil sa tagumpay na pagpunta sa dungeon ay masayang nag-inuman sina Vulcan at Arya. Sinabi ni Vulcan na gusto niyang maging kasama sa party si Arya. At dahil first time ni Arya ay kinailangan pang ipahawak ni Tama ang kamay niya kay Vulcan. Sakalang pumayag si Arya sa request ni Vulcan. Sa higaan ay naipit si Tama sa pagitan ng apat na magkabilaang papaya ng dalawang tulog na babae. Kaya nag-concentrate ang ating bida na magpalakas sa isip para hindi maistorbo at mag-nosebleed. Dahil dito ay naabot niya ang mutation niya sa pangalawang anyo. Kaso ay dahil ayaw niyang maging mukhang halimaw at mahiwalay kay Arya, ay mas pinili na lang ni Tama na manatili sa pagiging anyong pusa. Isang araw ay may nakita silang dalawang bully na binubugbog ang isang bata. Nakialam si Arya na dala-dala si Tama. At dahil alam ng dalawang bully na tinalo ni Tama si Kasman ay natakot ang dalawa na agad umalis. Saka din nila hinatid ang kawawang bata pabalik sa bahay amunan ng mga madre. Dahil sa nakitang kabaitan ni Arya ay mas lalong humanga si Tama at mas nais pagsilbihan ang babae. Kasama na ang pagiging bodyguard niya sa itinatago ni Arya kapag binabantayan niya ang likod ng babae. Loko na pusa. Masaya silang binati ni Arnold sabay bigay nito ng bagong plaka ni Arya dahil naging class C adventurer na ito. Kasabay din na sinabi nitong may urgent request ang mga adventurers dahil maraming mga nawawalang mga tao na kinukuha ng mga demonyo. Dumating si Cedric na anak ng isang duke nila doon. Dati pala silang magkasama ni Vulcan sa pakikipaglaban noon sa mga halimaw. Sinabi nitong para magtagumpay sila ay kailangan nilang magkaroon ng hunting party. Naalala tuloy ni Tama na bago siya mamatay ay naglaban ang mga tao at mga halimaw na tinawag nilang Ragnarok. Maraming mga namatay. Pero dahil sa isang malakas na taong tinawag nilang Grand Mage ay nanalo ang mga tao at natigok ang mga halimaw. At kasama sa mga heroes sa labanan na iyon si Cedric. Biglang sinunggaban ni Arnold ang kamay ni Cedric at nilambing-lambing ito. Dahil bakla din pala si Cedric at lihim na papito ni Arnold. Parang COVID nakakahawa din. Pagdating ng araw ng paghahunting ay naramdaman ni Tama na ninenervyos si Arya. Kaya nilambing niya ito bilang isang pusa. Pero dahil hindi alam ni Arya na kumakain ng nabubulok na daga si Tama ay hinalikan niya ito sa bunganga.
Yaks, may iba pang mga hunters na kasama nila sa paglabas ng kaharian. Sumakay sila ng karwahe paalis, pero natigil sila nang may hamarang na grupo ng mga taong baboy na nagbabantay ng mga motor riders na walang helmet sa kalsada. Bumaba si Danny at sinalubong ang mga orc, at walang hirap na pinatay niya lahat ang mga baboy gamit lang ang espada. Pagdating nila sa destinasyon ay agad silang pinapasok ng mga tao at nag-report. At sa hapagkainan ay tinanong ng mga kasama si Cedric kung bakit sama-sama siya sa delikadong misyon anak siya ng duke. Kaya sinabi nitong bakla kasi siya at mahilig ding pumatay kaya sakto lang ang pagiging knight na trabaho para sa kanya. Bago matulog ay naligo muna ang mga advento mo sa paliguan ng mga babae. At sarap na sarap siyang pinapaliguan ni Arya habang kinukuskus ng mad-ulash na sabon. Plop plop plop. Dahil maingay at maharat ang mga kasama ni Arya na pinagkaisahan siya, ay narinig sila ng mga lalaki sa kabilang bakod. At dahil mga man of culture ay naisip ni Danny at Howard na pasukin ang mga naghaharutan na mga chicks, nagtago sila sa mga halaman doon para sana manilip. Pero naroon ang nagbabantay na Tama at ginamitan sila ng howlang spell para itapon pabalik ang mga kawawang uncle mo. Nagpatuloy ang hunting party sa pagpasok sa dungeon, pero nakita na sila ng isang mayroong mahiwagang kristal, at sinabi pa nitong naglakad yung mga pagkaing paborito niya patungo sa kanya, parang McDollibee delivery. Sa loob ng dungeon ay naglabasan ang mga taong lobo, pero walang hirap lang itong pinagbubugbog ng mga taong malalakas. Kasama na rin si Cedric na hinati ang ilan. Naisip ni Tama na sumali sa laban at ginamitan ng water howlang ang ilang mga taong lobo na nabutas ang mga tiyan. Kaya mas napahanga si Arya at ng iba pa kay Tama. Maging ang kalaban na may kristal ay naisip na delikado ang dumating na pusa. Ganun pa man ay inutusan nito ang mas marami pang mga tauhan. Sa boss room ay nagpakilala ang may kristal na si Barrels. Nakaligtas daw ito sa mga dating demonyo na pinatay noon ng mga tao. Saka din ito tinawag ang mga Class A na mga alipin na troll. Hindi nagpasindak ang mga adventurers at sa utos ni Cedric ay agad silang naghiwalay para umatake. Gumawa ng barrier si Beryl kaya nagkahiwa-hiwalay ang mga adventurers sa tatlong grupo at mag-isa lang ni Tama. Inatake ng isang troll si Tama na agad naputulan ng kamay. Pero nagulat ang pusa nang muling tumubo ang kamay ng kalaban. Confident naman ang grupo ni Cedric na nagpatulong sa kanilang commanding officer. At inilabas ni Cedric ang malaking espada nito sa kaparang baliw na pinatay ang dalawang troll na hindi na nakabawi. Magical pala ang armas ni Cedric na namunguhan ng kaluluwa. Samantala ay nahihirapan naman si Tama dahil kahit natatamaan ang mga troll ay agad silang naghihilom. Kaya ginamitan niya ito ng malakas na fire howling at nasunog ang mga troll na hindi na nakapaghilom sa sarili. Inatake naman ni Vulcan at Arya si Beryl na mabilis naman ang pag-ilag nito lalo na sa malaking maso ni Vulcan. Pero nang ginamit ni Arya ang super speed nito ay agad na natusok ang dibdib ni Beryl na napasigaw sa sakit dahil sa liwanag ng armas ni Arya. Kaso ay nagawa nitong masugat si Arya gamit ang may lason na kutslyo. Nasira ang mga barrier kaya nakalapit ang mga kasama kay Arya. Pero nanghina na ang babae dahil sa lason. Sa kapatawa-tawa pa si Beryl bago ito namatay na naging lupa. Mabilis namang dinala ng mga kasama si Arya pauwi. Pero sinabihan sila ng mga doktor na mga kalahating araw na lang ang natitirang buhay ni Arya dahil wala silang gamot sa ganong klaseng lason. Tanging ang antitoxin na mula sa mata ng Earth Dragon ang makakalunas kay Arya. Nais man ng mga kasama niyang tumulong pero hindi nila alam kung saan makakahanap ng isang Earth Dragon. Sumisigaw sa sakit si Arya kaya sinabi ng doktor na bibigyan na lang niya ito ng anesthesia para hindi gaanong mahirapan sa pagpanaw. Dahil dito ay agad na tumalon sa bintana si Tama at mabilis na lumipad pabalik sa kuweba kung saan naroon ang Earth Dragon na nakalaban dati. Sinabi ng dragon na hindi siya matatalo ni Tama dahil maliit lang itong kuting, sabay atake. Ngunit sa isip ni Tama ay ipagpapalit niya ang buhay babero sa pag-evolve sa second form niya bilang behemoth para lang mailigtas si Arya. Kaya naging dambuhalang pangit siyang nilalang at inatake ng apoy ang dragon. Pero walang hirap lang siyang sinampal ng dragon at agad ding kinagat sa leeg. Nagkunwari mahina si Tama kaya confident ang dragon na panalo na siya. Pero sinamantala ni Tama ang pagkakataon at ginamit ang laser sword na buntot at hatiin ang mukha ng dragon na agad ding namatay. Hindi niya inakala na muli siyang maging pusa dahil limitado lang ang transformation niya. Pero agad siyang nag-isip at inilagay sa magic storage ang bangkay ng dragon at agad ding umalis pa uwi. Nag-iiyakan ang mga kasama ni Arya nang maramdaman nilang may lumindol. At nagulat sila paglabas nang makita ang patay na Earth Dragon kasama si Tama. Saka din sila agad na gumalaw para kunin ang kailangan. Samantala sa isip ni Arya ay naalala niya ang pagkabata nang balak siyang saktan ng ilang mga demonyo.
pero iniligtas siya ng isang malaking elemental cat na pinatay ang mga bully, at nakikita daw niya ito kay Tama na isang maliit na pusa. Hindi nagtagal ay naging ligtas na si Arya kaya masaya din si Arnold na makita siya. Iniwan muna ni Tama si Arya dahil nais niyang subukan ang bagong skill. At sa isang dungeon ay may nakaharap siyang taong kalabaw. Ginamit niya dito ang bagong Dragon Claw skill sa likod ng toro. Saka din ginamit ang Dragon Fang at sinakmal ang kawawang baka na natigok. Nag-iisip pa lang siya nang may dumating na babaeng hindi naliligo. Matagal na daw siya nitong hinahanap. Sinabi ng babae na mag-transform si Tama sa pagiging malakas, pero natakot ang bida na mabilis na tumakbo. Pumasok siya sa ilalim ng isang ugat ng puno. At dahil nakitang parang obses sa kanya ang babae ay iniwan na niya ito. Mabilis na umuwi si Tama at sumiksik sa paborito mo. Pero naisip nitong familiar yung babae na nanghabol sa kanya kanina. Isang araw ay namasyal si Arya dala ang pusa. At sa damuhan ay muling nakwento ni Arya na dahil niligtas siya ng elemental cat at ng isang warrior elf ay ninais din niyang maging adventurer. Kaya nang maging dalaga siya ay nagpaalam siya sa ina bumper to bumper saka umalis para sa pangarap. Dahil malaki ang nakuhang pera ni Arya sa pagpatay sa demon boss ay nagpagawa siya ng bagong armor kay Vulcan. Kaya may bagong bakal na panty si Arya para hindi daw madaling matalo ng mga kalaban. Nagpunta silang tatlo sa isang dungeon at nagulat sina Vulcan at Arya nang bigla silang mabuff ni Tama. Kaya nang may makita silang kalaban ay mabilis pa rin ang pag-atake ni Arya kahit hindi ito gumamit ng acceleration skill at napatay agad ang kalaban. Ayos na sana pero pinagpawisan si Tama nang muling magpakita ang babae na nais ang katawan niya. Nagpakilala itong lumaki daw sa dilim at wala siyang pangalan. Pero pinipilit nito si Tama na lumapit daw at gumawa sila ng mga taong pusa. Kaya sinabi ng hindi pumayag na Arya na bata pa lang si Tama. Kaya nagtago naman si Tama sa bulsa ni Arya. Nang makita ito ng babae ay naisip niyang malakas siguro ang elf dahil nagawa niyang mapaamo ang pusa. Sinabi ni Arya na sumama na lang sa kanila ang babae. At dahil alam ng babae na makakasama niya si Tama ay pumayag nga ito. At sa bangka ay pinangalanan nila ang babae ng Stella na nagustuhan din ni Tama. Nagpunta sila ng isang bathhouse at pinaliguan ni Arya si Stella. At masaya naman si Stella dahil gamit ang sabon ay natanggal ang limahid niya. Saka masarap din daw ang feeling sa pagbabad sa mainit na tubig. Nang si Tama na ang sinasabon at pinapaliguan ni Arya ay nagselo si Stella na gusto din paliguan ang pusa. Pero hindi pumayag si Arya. Kinagabihan habang natutulog si Tama ay nagising siya sa boses ni Stella. Nagulat siya dahil kinakausap siya nito gamit ang telepathy. Sinabi ni Stella na naglaban na sila ng 2 beses at pinatay pa siya ni Tama. Kaya namukan ni Tama na si Stella ang pinatay niyang Earth Dragon. Sinabi ni Stella na pinanganak siyang Class S at pinakamalakas sa mga halimaw sa labyrinth. Pero nang dumating si Tama na naging malakas na nilalang at tinalo siya, ay nagawa niyang magamit ang reincarnation skill niya. Kaya pagkatapos mamatay ng dragon ay muli siyang nag-respawn pero sa katawan ng pagiging tao. At naging misyon na nitong hanapin si Tama. Dahil sa nalaman ay seryosong nagtanong ang pusa kung bakit naroon siya. Pero ayaw daw ni Stella ng laban, kundi naroon siya para hingiin ang mahiwagang malambot na likido ni Tama. Binalak sunggaban ni Stella ang pusa, pero nagising si Arya na kinuha ang pusa at sinabing hindi ito ibibigay kay Stella. Nasabi na lang ng napa-atras na Stella na hindi siya pipilitin sa oras na iyon. Ngunit hindi din ito papayag na hindi makuha ang gusto kay Tama. Sabay titig ng nakakatakot nitong mata sa pusa, kaya nagkakaproblema ang ating bida. Habang kumakain ay sarap na sarap si Stella sa mga binibigay ni Arya. Ngunit sa isip nito ay nakikipag-usap siya kay Tama. Nagtanong si Stella kung anong nakita ni Tama kay Arya mabait lang naman ito. Pero nang sinabi ni Tama na boss at pagsisilbinan niya si Arya ay naisip ni Stella na masyadong malakas si Arya. Sinabi ni Tama na huwag sasabihin ni Stella na isa siyang halimaw kay Arya dahil baka hindi na ito makakasama ng pusa. Kaya nagsaya si Stella sabay labas ng dila at nagsabing pwede niyang ma-blackmail si Tama na gawin ang gusto niya. Ngunit hindi daw niya gagawin dahil balak niyang mapaibig ang pusa. Dahil hindi alam ni Arya kung nawalan ng memory si Stella ay sinabihan niyang subukan nitong sumali sa pagiging adventurer, na tinanggap naman ni Stella. Namili ng 2-piece lang na damit si Stella kaya sinabi ni na Vulcan at Arya na mas maganda kung magsuot siya ng bakal. Pero ipinakita ni Stella ang lakas nito at lumabas ang dragon arm at dragon tail niya. Kaya naisip ng dalawa na isang taong dragon ang kaharap. Pumili ng kalasag si Stella at nagulat sina Arya at Vulcan dahil type niya yung malaking kalasag at hawak lang ng isang kamay niya. Samantalang hirap na hirap si Vulcan sa paghawak nito.
Nang mamili ng armas ay kinuha naman ni Stella ang napakalaking espada na expected na daw ni Vulcan. Para masubukan ang kapangyarihan ni Stella ay nagpunta sila ng isang dungeon. Sinasabi pa lang ni Arya na bantayan ni Tama ang Dragon Girl pero agad na itong tumakbo at iniwan sila. Nang makita sila ng mga goblin ay iniwan ni Stella ang mga armas at ginamit ang Dragon Hands para katayin ang mga kawawang goblin. Kaya napahanga sina Vulcan at Arya sa lakas niya. Nang umatake ang isang arbolaryong goblin ay kinuha ni Stella ang malaking espada at ginawang ketchup ang kawawang pangit. Kaya naisip na lang ng nababahalang Tama na huwag sanang magawi sa maling landas si Stella. Sinabi ni Arya na suportahan pa rin nila si Stella na naisip naman ni Tama na tamang gawin nila lalo na at bagong reincarnated lang ang Dragon Girl. Nais pa daw nito ng mas malakas na mga kalaban. Kaya nagpunta sila ng mas malalim na bahagi ng dungeon. At doon ay inilabas ni Stella ang bloodthirsty nitong character at walang hirap na pinasat-paisat ang mga nakaharap na orc. Dahil nakitang malakas si Stella ay naisip ng dalawang babae na magpunta sa 3rd floor. At doon ay excited si Stella na tumalon para labanan ng mga gropers na may tentacles. Sa isip ni Tama ay na-imagine niyang agresibo ang mga gropers mga babae. Mabilis na hinuli ng groper ang espada ni Stella gamit ang galamay nito. Kaya nahirapan sa paghila si Stella kahit na malakas siya. Saka tinamaan pa siya ng malagkit na likidong armas ng halimaw, kaya hindi na nakapag-isip si Stella na mukhang engot. Tutulong sana sina Vulcan at Arya, pero mabilis na nag-isip si Tama at ginamit ang nakuha nitong skill ng groper. Kaya hinailan niya pabalik sina Vulcan at Arya gamit ang sariling galamay. Saka din tinalian ng mas maliit na galamay ng groper, at binutasan ang tiyan nito gamit ang water howling spell. Sinabi ni Tama kay Stella na babantayan din niya ito. Basta huwag na itong mag-isip dragon, kundi ay lumaban bilang isang tao. Kaya naman masarap ang ngiti ni Stella na nagpapakyut kay Tama. Nagulat na lang si Tama nang lumapit ang parang may bulate sa puwet na Arya. At sinabi nito kay Tama na gamitan siya ng mahabang mga galamay. Buti na lang at inawat sila ni Vulcan kaya hindi natuloy ang pagkain ng mais. Sinabi ni Vulcan na bumuo sila ng malakas na party kasama si Stella. Kaya naalala ng Dragon Lady noong isa pa siyang lizardo at excited siyang pinatay yung grupo ng mga adventurers noon bilang isang party. Sinabi ni na Arya at Vulcan na maging tank nila si Stella dahil malakas ito. At nagustuhan naman ito ng malakas na Stella. Nang may makita silang grupo ng mga orc ay si Stella pa ang nagpapansin para makita sila ng kalaban. Umatake ang isang orc pero nasira ang armas nitong pampalo ni Barok dahil sa kalasag ni Stella. Mabilis ding tinagpas ni Stella ang kawawang orc. Mapipisat na sana ito pero tumakbo paalis, at dahil nais lang ni Stella na patayin ito ay hinabol niya ang orc at iniwan ang mga kasama. Sa isip ni Tama ay baguhan lang si Stella sa pagiging tank. Pinagbuff niya ng lakas sina Vulcan at Arya kaya walang hirap na nilinis ng mga ito ang mga natitirang orc. Nagpatuloy lang sila sa paghunting at nakapatay pa sila ng isang malaking groper na sinaksak ni Stella sa mata. Kalaunan pa ay nagpunta din sila ng paborito nilang paliguan. At doon ay napagtanto daw ni Stella na mas mahina si Arya sa kanya. Kaya dapat daw na siya ang maging chicks ni Tama. Pero hindi rin payag si Arya kaya naipit sa nag-uumpugang bumper ang pusa. Dahil walang ayaw magpabigay sa dalawang babae ay tumalon na lang si Tama palayo na kinalungkot ng mga babae. Pagbalik nila sa guild ay isang lalaking nagpakilalang Rhys ang naghihintay sa kanila. Nais nitong bayaran ang mga babae para sa ipapagawang trabaho. Kaso ay hindi daw makakasama si Vulcan dahil may mga tambak pa siyang gagawin sa shop. Excited na nagtanong si Stella kung anong babantayan nila. Kaya sinabi ni Rhys na ipapakita ito. At nagulat sila nang makita ang skeleton ng dragon na dating katawan ni Stella. Akala ni Tama kung magwawala ang Dragon Lady kaya kinausap niya ito gamit ang isip. Ngunit natigilan lang daw si Stella dahil mas naalala ng pinatay siya ni Tama kaya mas naiinlove pa siyang lalo sa pusa. Dumating si Arnold at muling nagbigay ng bagong gold plate kay Arya bilang patunay na isa na siyang Class B adventurer. Naglakbay si Rhys kasama ng dalawang babae na naging bantay niya laban sa mga halimaw. Habang nagpapahinga at kumakain ng karne ay nagtanong sila kay Rhys kung aanhin ang skeleton dragon. Kaya nasabi ni Rhys na dadalhin niya ito sa kakilala na gumagawa ng armas. Nasabi din niyang posible na magkakaroon ng digmaan. Kaya naalala ni Tama ang sinabi ng pinatay nilang demon boss na babalik ang mga demonyo. Habang natutulog sila ay may naramdaman si Tama kaya lumabas. At nagulat nang makita ang pagtubo ng mga kakahuyan sa paligid. Nagising din ang mga kasama at sinabi ni Rhys na posibleng may tumubo na labyrinth kaya kinailangan nilang umalis agad. Masaya naman sila dahil nagawa nilang makaalis at hindi maapektuhan ng pagtubo ng labyrinth.
Saka na lang daw nila papasukin ang bagong dungeon kalaunan. Hindi nagtagal ay sinabi ni Reese na ayos na siya sa lugar na iyon. Kaya nagpasalamat ang mga bida na excited bumalik para ma-explore ang dungeon. Nagbuff muna si Tama sa kanila kaya feeling ni Stella ay ready na naman siya para lumaban at muling nauna na iniwan sina Arya. Kaya inilabas ni Arya ang sulat ni Vulcan na gawin niya para pakinggan siya ni Stella. At binasa niya ng malakas at nasabing kung makikinig si Stella ay ipapahiram niya si Tama. Dahil dito ay agad namang umatras si Stella para daw makipag-teamwork kaya napanganga naman si Tama. Biglang may dumating na fairy na nagpahabol sa kanila para daw ituro ang kinaroroonan ng kayamanan. Pero nang sinundan nila ang fairy ay dinala pala sila sa teritoryo ng mga monster babbon. Naging tank si Stella na kinuha ang atensyon ng mga unggoy kaya nagkaroon ng pagkakataon si Arya na mapatay ang mga kalaban gamit ang acceleration speed. May nakita silang gumalaw sa halamanan kaya pinalabas nila ang mga ito kung ayaw masaktan. Kaya naman nagpakita sina Lily at Fairy na mga forest fairy. Nagkakilala sila at agad na dinampot ng mga forest fairy si Tama at nilaro-laro ito. At may nalalaman pang paupo-upo sa puwet ng pusa ang mas maliit na fairy. Dahil naunahan ay galit na naman si Stella na nais silang dakmalin. Pero sinabi ni Tama na mga kaibigan ang dalawa. Sinabi ni Stella na mukhang nilinlang sila ng mga fairy. Kaya inilabas ni Lily at Fairy ang nakatagong ball ng ginto sa likod ng mga halaman. Binuksan ito ni Arya at masaya sa nakitang rare potion sa loob. Sinabi ni Fairy at Lily na marami pang naroon pero kailangan nilang makuha ang isang susi para sa ibang parte ng labyrinth. Nasa pangangalaga ito ng mga malalaking bubuyog. Umatake ang mga bubuyog gamit ang tallest ng puwet na bumabaril na sinangga ni Stella. Pero pinaypayan sila ni Tama. At saka mabilis ding pinag-slice ni Arya kaya patay ang mga kalaban. Kaya nakuha din nila agad ang susi na nakabitin sa puno. Sinabi ng dalawang fairy na susi daw iyon para sa boss room ng labyrinth. At posibleng nasa loob ng boss room ang kayamanan doon. Sinabi ni Stella na malakas pa naman siya para lumaban. Ngunit ipinaliwanag ni Arya na babalik na lang sila dahil kailangan muna nilang magpahinga dahil buong araw silang naglakbay. Sinabi ng mga fairy na nais nilang sumama. Kaya pagdating nila sa bayan kung saan nakatira si Reese ay excited ang mga fairy sa nakikita. Sinabihan sila na Arya na maghinay-hinay baka mawala sila. Ngunit matigas ang ulo ng mga ito na agad nakakuha ng pagkain. Pero hindi pala nila alam ang kalakaran na kailangan nilang magbayad. Kaya walang nagawa si Arya kundi siya rin ang magbayad at masayang pinakain ang mga fairy ng pagkain ng tao. Namangha si Reese sa nakitang potion na nakuha nila. Ito daw ang Drop of Truth. Isang truth serum na ginagawang hindi makapagsinungaling ang mga iinom nito. At mahal daw ito dahil mahirap hanapin. Biglang pumasok sina Fairy at Lily na nagtanong kung ayos lang ba ang nakuha nilang potion. Kaya hindi nila namalayan ang nagulat na reaksyon ni Reese. Nasabi na lang ni Reese na first time niyang makakita ng mga fairy saka din ito agad na umalis dahil may gagawin pa daw. Pagkatapos maligo ay naghanda na ang mga bida para matulog. Nais sanang hawakan ni Stella si Tama pero ayaw ng pusa. Kaya sinabi ni Arya na napagod si Stella sa pagtatrabaho sa araw na iyon kaya pagbigyan niya ito. Kaya naman pinagbigyan nga ni Tama si Stella na kunin siya at paglaruan. Samantala ay natapos na ni Vulcan ang trabaho at naglalakad na siya patungo kina Arya. Pero sa daan ay sinalubong siya ng isang skeleton na lumapit. Pero isang hampas lang niya ay nadurog ito. Samantala ay bumalik sa dungeon sina Arya at binuksan ang isang pinto na maliwanag sa loob. Sinabi ni Fairy at Lily na nasa loob ang boss saka din nagpaalam. Pagpasok ni Arya, Stella at Tama ay agad silang sinalubong ng tinawag nilang Torrent Drake. Pinaulanan sila ng halimaw ng mga matutulis na kristal na agad sinangga ni Stella. Mabilis namang umikot si Arya para sana umatake sa likod pero muntik siyang mapitpit ng buntot kung di lang siya iniligtas ni Stella. Nagpahabol si Stella na inatake naman ng dragon kaya hinawakan niya ang isang paa ng kalaban. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Tama na magpalabas ng apoy. Ginamit din niya ang mga mahahabal na galamay. Kaya nagkaroon ng tsansa si Arya na matusok ang leeg ng Drake. At bumagsak ito sa harapan niya na wala ng buhay. May lumabas ulit na ball na may nakalagay na pares ng scroll sa loob. Nagliwanag ang mga sulat ng scroll at biglang pumasok sa katawan ni Arya. Kaya nagkaroon ng bagong skill ang babae na Sacred Blade kasabay ng pagliliwanag ng espadang hawak nito. Paglabas nila ng boss room ay hinahanap nila ang dalawang fairy. Pero nakita nila sa lupa ang mga basag na lalagyan ng pagkain ng mga fairy kanina. Sinigaw-sigaw nila ang pangalan ng dalawa pero wala ang mga ito. Pagbalik nila sa tinutuluyang bahay ay nakita nila si Vulcan na naroon na rin. Kaya masaya silang nagbatian sa isa't isa.
Kalaunan pa ay may dumating na lalaki na butler daw ng isang nagngangalang Earl. Hinahanap nito si Arya na agad nagpakilala na kinasaya ng mata ng lalaki dahil sa malalaki niyang melon. At dahil malaki rin ang kay Vulcan ay sinabi ng lalaki na sumama din ito. Napansin din ng lalaki ang malaking syopo ni Stella kaya maging siya ay tinawag na isasama. Ayaw sana ni Stella dahil hindi type ang matanda. Pero sinabi ng butler na maituturing na paglabag sa batas ang paghindi sa pagtawag ng nagngangalang Earl. Kaya agad na sinabi ni Vulcan na maghahanda sila kaya lumabas ang mga lalaki. Ayaw sanang sumama ni na Arya at Stella dahil gusto nilang hanapin sina Fairy at Lily. Ngunit may sinabi si Vulcan kaya sumakay din sila sa karwahe ng butler. Pero sinabi ni Vulcan na narinig niyang kidnapper ng mga babae si Earl. Pagdating nila sa tahanan ni Earl ay nakita nilang napakapangit nito na mukhang palaka na malaki ang tiyan. Naghanda ng maiinom na tea ang butler at dinala sa mesa para sa mga babae. Ayaw sana ng mga babae na inumin ang tea. Pero sinabi ni Earl na utos niya ito. Kaya naman kinuha nga ng mga babae ang baso para inumin. Pero bago pa nila ito mainom ay nagbuff ng spell si Tama pang kontra sa lason. Malawak ang ngiti ni Earl pero nagtaka nang hindi makatulog ang mga babae. Kaya nasabi na lang ng butler na magtitimpla ulit ng mas malakas ang pampatulog. Ngunit hindi napigilan ni Stella na sirain ang mesa gamit ang dragon hand. Saka din agad binuhat si Earl at tinanong kung nasaan ang mga fairy. Inawat ng mga kasama si Stella at binitawan niya si Earl pangit. Kaya nakapagtawag pa ng mga tauhan ng pangit at napalibutan sila. Lalaban sana si Stella pero inawat siya ni Tama. Habang nagbabalak ng masama sina Earl ay may dumating na nagsabing may mga undead na umaatake sa bayan. Marami daw ang mga ito at patungo na sa kinaroroonan nila. Kaya agad sinabi ni Earl na bantayan siya at umalis na sila na iniwang nakatiwangwang ang mga babaeng bida. Sinabi ni Arya na iligtas nila ang mga tao kaya bumalik sila ng bayan. Maraming mga naglalakad na buto sa bayan pero walang hirap itong binasag ng buntot ni Tama, bilis ni Arya, at lakas ni Stella. Malakas din ang maso ni Vulcan na binasag ang mukhang Terminator, saka din iniligtas ang isang bata. Nagplano ang mga bida na hanapin ni Stella at Arya ang spellcaster samantalang sasamahan ni Vulcan ang mga tao kaya sila naghiwalay. Narinig nila ang pagtunog ng bell mula sa bahay ni Rhys. Kaya agad silang nagpunta doon at nakita nga nila si Rhys hawak ang bell na pambenta ng ice cream. Nagsummon pa ng mas maraming skeleton si Rhys at ipinakitang hawak na pala niya sina Fairy at Lily. Ginagamit niya ang dalawang fairy para mag-multiply ang kapangyarihan niyang necromancer. Gamit ang mahiwagang kutsilyo ay walang tigil niyang hinihigop ang mana ng dalawa. Saka din nito ginising ang patay ng buto ng dragon na dinala nila doon. Gamit ang mahika ay nagtago si Rhys kasama ang dalawang control na fairy sa loob ng dragon skeleton. Kaya galit si Stella na pinagsisira ang mga skeleton na naroon. Pero sinapak siya ng dragon skeleton kaya siya naitapon. Sinubukan din ni Tama na gamitan ng howlang ang buntot ng dragon na nabasag. Pero muli lang itong nabuo. Kasunod na umatake ang sexing si Arya at ginamit ang bagong holy blade sa dragon na nasaktan. Pero agad napagod ang elf sa bagong skill. Dahil kailangan niya ng panahon para makarecover ay sinabi ni Tama kay Stella na suportahan nila si Arya. Sa kanila nilusob ang sandamakmak na buto. Samantala sa bayan ay natatakot ang mga tao sa mga paparating na buto. Pero sakto ang pagdating ni Vulcan na ibinalik ang bata. Saka din naglagay ng mga apoy sa pagitan nila ng mga kalansay. Nagbuga ng apoy si Tama na sinabayanan ni Stella gamit ang lakas nito habang hawak ang paa ng dragon skeleton. Kaya naistorbo ang kalansay at nagkaroon ng pagkakataon si Tama na mahugot sina Fairy at Lily gamit ang mahaba nitong galamay. Tinanggal ni Stella ang mga armor at nag-fully transform Dragonot pati buntot. Saka malakas na tinagpas ang malaking dragon skeleton. At kasunod ding umatake si Tama ng malakas na apoy. Kaya nabigyan ng pagkakataon si Arya na mag-charge ng Holy Blade at masira ng tuluyan ang malaking dragon na naglaho. Kaya talunan si Rhys na hindi na daw may paghihiganti ang namatay na asawa na kinuha ni Earl. Pero isang skeleton ang lumapit kay Rhys at hinawakan ang kamay ng lalaki. Namuka nito ni Rhys na ito si Elisa na dati niyang asawa. Sinabi ng babae na walang kasalanan si Rhys sa nangyari sa kanya at hindi na kailangan ng paghihiganti. Kaya nakinig naman si Rhys kasabay ng pagkasira ng bell at ng mga naglipa ng skeleton sa bayan. Kaya naligtas din si Earl pangit. Kinabukasan ay nagtimpla si Arya ng tea para kay Earl na ipinainom dito. Kalaunan pa sa public execution ni Rhys ay nagpasalamat si Earl sa tulong ni na Arya at ng mga kasama. Nagtanong si Earl kay Rhys kung bakit siya umatake. Kaya sinabi ni Rhys na nais ipaghiganti ang asawa. Patawa-tawa pa si Earl pero hindi na niya napigilan ang sarili na sabihin sa madla na pinatay nga niya si Elisa.
May halong drop of truth pala sa pinainom ni Arya kay Earl, kaya nang tanungin siya tungkol sa mga nawawalang babae sa bayan, ay walang intensyon na sinabi ng pangit na ginahasa nila ng mga tauhan at saka din pinatay ang mga babae. At dinig na dinig ito ng mga tao na nagalit kay Earl dahil lahat sila ay may nawalang mahal sa buhay dahil kay Earl. Sa kanila kinuyog ang batyog na masamang tao. At sa huli nagpasalamat si Rhys sa tulong ng mga bida. Hindi siya namatay pero kinulong siya dahil sa ginawa. Pagbalik nila sa guild ay masaya silang niyakap ng maskuladong bakla. Saka muling nagbigay ng mga plaka kina Arya at Stella. Naging A-rank si Arya at B-rank naman si Stella. Samantalang wala kay Vulcan dahil ayaw nitong ma-promote at mas gustong manatili sa paggawa ng mga armas. Binigyan din sila ni maskuladong Diwata Eklebosh ng sangkatutak na pagkaing pares na nakalagay sa mga barrel. Dahil problema ni na Arya kung saan ilalagay ang mga pagkain ay nag-recommend si Arnold na oras na para bumili si Arya ng sarili nitong bahay bilang kanilang base. Nagustuhan din ito ng babae kaya kinabukasan ay agad din silang nakiusap sa isang real estate agent at inilarawan ang nais na bahay. Pinuntahan nga nila ang lugar at nakita nilang malawak ang bahay at presko ang paligid. Agad nilang tinanong si Gap Oli kung nasaan ang hot bathroom kaya dinala naman sila nito sa malawak na bathtub. Akala nang nagbebenta kung hindi ito gusto ng mga babae dahil open ang paliguan. Pero ito ang nagustuhan ng mga babae kaya agad itong kinuha ni Arya. Dahil malaki ang naitulong ni Stella sa paglilipat ng mga gamit nila ay hinayaan ni Arya na paglaruan niya si Tama bilang reward. Kaya nag-enjoy si Stella sa kakahaplos kay Tama na kunwari namang ayaw pero gusto din pala. Napansin ni Arya na parang nag-uusap ang dalawa ng tahimik lang. Kalaunan ay dumating si Vulcan na may dalang maraming seafood at karne. Kaya masaya na naman ang pagmuya ni Stella sa hapagkainan. Pagsapit ng gabi nang magsawa na naman si Tama ng nag-uumpugang mga tinapay ay umalis siya sa kama para tignan ang paglakas ng kapangyarihan. At nalaman niyang na-access na niya ang pangatlong transformation ng behemoth power niya. Nag-aalala siyang baka hindi na siya makabalik sa pagiging pusa kapag nagbago siya ng anyo, nang biglang magsalita si Stella sa isip niya na nagising daw dahil narinig ang magulo na isip ni Tama. Hindi na naitago ng bida na may pangatlo pa siyang mas malakas na anyo, kaya na-excite bigla ang babae na sinabing anakan na siya ni Tama. Saka hinabol ang kawawang pusa na ayaw ng babaeng maskulado at panglagari ang ngipin. Kinabukasan habang kumakain ay nag-request sina Fairy at Lily ng mas madaming mga puno. Kaya sinabi ni Arya na magtatawag ng Hardenero. Pero sinabi ni Fairy na sila na ang bahala. Saka nagpatugtog ng drum si Fairy at lumabas ang isang puno mula sa lupa. Dahil kakaibang klase ng puno ang pinalaki ni Fairy ay hiniling ni Vulcan na magpatubo pa ito. Mas nagulat pa si Vulcan nang gumawa din ng mga fairy ng spring na Fountain of Youth. Mahiwagang tubig daw ito na nilulunasan kahit anong sakit sa balat. Pero sa loob ng bahay ay sinabihan sila ni Vulcan na delikado ang ginawa ng dalawang fairy, baka maging target sila ng mga kidnappers. Kaya natakot ang mga diwata. Sinabi ni Vulcan na marunong siyang panday pero limitado ang gamit niyang mineral at hindi kabisado ang mga masyadong rare na metal. Pero alam ni na Arya at Tama na mangilan-ngilan lang ang nabigyan ng certificate para maituturing na legendary blacksmith sa buong mundong iyon. Hindi nila inaasahan ang pagbisita ni Arnold na sinabing may urgent quest para sa kanila. May lumabas daw kasi na malakas na halimaw sa first floor pa lang ng isang dungeon at maraming nasaktan. Walang pag-aalinlangan naman na tinanggap ito ng mga bida kaya masaya ang bakla. Sa dungeon ay pinagbigyan ni na Arya, Stella at Vulcan sina Fairy at Lily na labanan ang dalawang goblin na una nilang nakita. Nagpasikat naman ang dalawang fairy ng kanilang lakas. Unang nagliwanag si Lily at naging bala ito na na-headshot ang mas maliit na goblin at namatay. Saka sumunod na ginamit ni Fairy ang power at nagpalabas ng ugat ng puno na panangpalo sa ulo ng isa pang kalbo na bumagsak din. Nakarinig sila ng ungol ng isang halimaw sa dilim. Pero tingin daw ni Stella ay ungol iyon ng pagkadismaya. Nang tignan nila kung sinong umungol ay nakita nila ang isang rank A na troll na nakaupo at kumakain. Unang umatake ang dalawang fairy. Naging bala ulit si Lily na umatake pero tumalbog lang. Muli namang gumamit ng pampalo na ugat ng puno si Fairy at pinalo ang troll. Pero walang gaanong epekto dito. Nag-auto-heal ang troll na binalak paluin ng malakas ang mga fairy. Pero sinangga ito ni Stella gamit ang shield. Saka din minaso ni Vulcan ang paanang nasaktan na troll. Hindi rin nagpahuli si Arya na gumamit ng acceleration at blade skill na kinasaktan din ng troll. Muling umatake si Lily at tinira ang mata ng troll kaya nabigyan ng pagkakataon si Stella na saksakin ang troll, pero nakatayo pa rin ito. Kaya ginamit na ni Arya ang holy blade skill nito at walang mintis na inislice ang malaking kalaban na bumagsak din. Nang masiguro nilang ligtas na ang dungeon ay umuwi ang mga bida para maligo.
Kaya masaya na naman si Tama na nakakita ng only borless na mga chicks, pero mas masaya siya tuwing hawak-hawak siya ni Arya na master niya. Minsan ay sinabi ni Arnold na pinapatawag ng Emperor sina Arya at mga kasama niya dahil sa kanilang pagiging hero. At alam din ito ni Vulcan na pwedeng malibre pa sila ng pagkain ng Emperor. Kaya agad silang nagpaalam kay Bakla at sumakay ng karwahe patungo ng kapital ng Imperyo. Magiliw naman silang tinanggap at pinapasok ng mga sundalo. Saka binigyan pa ng masarap na pagkain. Pagbukas ng pinto ng King's Hall ay binati sila ng hari dahil sa pagprotekta nila sa Gladstone. Nahihiyang binati ng mga bida ang hari. Pero formal naman itong binati ni Vulcan na sinabing matagal din silang hindi nagkita. Lumabas pa si Prince Julius at pinabisto na si Vulcan pala ang isa sa mga heroes noong Battle of Ragnarok kung saan may malakas siyang taglay na armas. Nais lang daw kasi ni Vulcan na maging sekreto ito kaya hindi sinabi. Kaya hindi makapaniwala si Arya dahil may kasama siya sa party na legendary hero. Dumating din ang demonyong si Beelzebub na hindi pinanagan ng mga kapwa-demonyo noong Great Battle. Bagkus ay sa mga tao ito pumanig. Naisip tuloy ni Arya na parang napasok nila ang isang butas na hindi nararapat pasukin. Pero nabasa ni Beelzebub ang isip niya na kanyang pinagtaka. Sinabi ni Beelzebub na kailangan nilang paghandaan ang pagdating ng mga malalakas na demonyo na nakalaban nila noon dahil balak ng mga alipores nila na gisingin ang kanilang natutulog na master para ituloy ang pagsira sa mga tao. Nagpatulong si Julius para makipaglaban ang mga adventurers sa kanilang tabi para muling talunin ang grupo ng mga demonyo, na agad kinabilis ng tibok ng puso ni Arya. Pero sinabi din ng masayang Arya kasama ng iba pa na kagalakan nilang sumali sa fighting force ng hari laban sa mga demonyo. Kaya nagpasalamat naman ang hari. Hiniling ni Julius kay Vulcan na gawan sila ng malakas na armas na tinawag nilang artifacts. At ayos lang naman ito kay Vulcan dahil kumpleto ang gamit at mga katulong niya at may bayad din siyang pera. Para lumakas ay sinabi naman ni Julius na kailangang magsanay ang mga bida. Tuturuan ni Beelzebub ang mga fairy. Samantalang tuturuan naman ni Julius si Stella para maging mas malakas na tank. Para sa special na trainer ni Arya ay hinatid siya sa bahay ni Alicia na matagal ng idol ni Arya at nais niyang makita. Masayang masaya si Arya dahil nakaharap na nito ang matagal nang nais makita. At namukan din siya ni Alicia kahit naging matanda na. Napansin ni Alicia ang ating pusa na pinakilala ni Arya na Elemental Cat. Pero hindi kumbinsido si Alicia. Nagpunta sila ng malawak na bukirin para doon matesting ni Alicia ang kakayahan ni Arya. Naglabas ng espadang kahoy si Alicia at tinawag si Arya na atakehin siya. Pero napakalakas ng aura ng kapangyarihan ni Alicia na ramdam ni Arya kasama ng iba pang naroon. Nag-teleport bigla si Alicia sa harap ni Arya at kunwari sinaksak kaya natakot ang bidang chicks. Pero pinilit niyang maging matapang at ginamit ang acceleration at magic blade na umatake sa umilag na Alicia. Dahil dito ay sinabi ni Alicia na pasado na si Arya para maging estudyante niya. Marami na daw siyang tinalo na hindi nakapasa sa pagsubok niyang iyon. Samantala ay busy naman si Vulcan na tinuturuan ang mga na-amaze na iba pang panday sa gawa niyang armas. Excited naman sina Fairy at Lily kasama si Beelzebub pero nadismaya sila ng pagbasahin ng master ng maraming libro. Samantala ay mayabang naman si Stella na naging Dragonaut na kinagulat ni Julius. Umatake si Stella gamit ang matinding lakas at shield. Pero pinatid lang siya at pinalo ni Julius na nagsabing hindi siya pwedeng maging ganon kaina dahil siya ang tank ng kanilang grupo. Pagod na pagod si Arya sa training nila ni Alicia. Nang dumating si Vulcan ay masayang masaya si Alicia na niyakap ang matagal nang hindi nakita na kaibigan. Nagtanong si Arya kung matagal na silang magkaibigan. Kaya nagkwento si Alicia na buhat pa bago makilala ni Alicia ang master nito na asawa ay kaibigan na niya si Vulcan. Asawa daw pala ni Alicia ang isang legendary mage na kasama sa Ragnarok War noon. Saka ulit sila naligo. Nais sanang puntahan ni Tama ang mga babae pero hindi niya magawa dahil naliligo din si Julius kasama niya. Kinagabihan ng tulog na ang lahat ay naglakad muna si Tama. Nakita siya at kinausap ng gising din na Alicia. Sinabi ng babae na pagdating ng panahon na kakailanganin siya ay tulungan niya ang mga heroes. Dahil alam pala ni Alicia na siya ang behemoth pero tahimik lang ito. Nagpatuloy ang lahat sa kanilang mga sari-sariling mga gawain. At nagrereklamo si Stella dahil natatalo siyang palagi kay Julius. Kaya sinabi ni Julius na natural na malakas na si Stella dahil handa siyang ipagtanggol ang mga mahihina. Hindi rin tumigil sa pagsasanay si Arya kahit na palaging talo at pagod na. Humiling siya ng isa pang round pero sinabi ni Alicia na para maging malakas ay dapat may paghugutan ng lakas si Arya para lumaban. Parehong nakakuha ng bagong skill sina Stella at ng dalawang fairy na nag-iilaw ang katawan. Pero wala pa ring nakuha si Arya.
Dumating si Beelzebub at sinabing wala na silang oras para magsanay dahil nagbalik na ang mga kalaban nila. Nang mag-meeting sila ay sinabi ni Beelzebub na 2 lugar kung saan naroon ang 2 demon boss ang wala pang pinadala na hero. Isa ay ang bayan ni Alicia kaya siya ang pupunta doon. At ang ikalawa ay ang bayan ni Arya kaya sila naman ang pupunta doon. Kaya sinabi ni Arya na babalik sila para ipagtanggol ang bayan. Kaya agad na bumalik ang mga bida at sinalubong naman sila ng mga kasamahan ni Cedric na sinabing wala ito dahil busy sa mas malaking laban. Pagpasok nila ng dungeon ay nakakita agad sila ng grupo ng mga halimaw kaya agad naghanda ang mga bida para lumaban. Naunang umatake si Arya gamit ang acceleration skill. Sumunod si Stella gamit ang brute strength at bagong sword skill kaya durog ang toro. Ginamit din ni Fairy ang vine power na mas lumakas at nagpastol ng mga baka. Saka naging fairy bullet naman si Liz at kinatay ang mga mutated na bulalo. Marami na silang napatay na halimaw pero may bagong grupo ng mga orc na dumating. Kaya sinabi ng mga kagrupo ni Cedric na magpatuloy na sina Julius at Arya at sila na ang lumaban sa mga taong baboy. Bago sila pumasok sa dungeon boss room ay nagbuff ang pusa sa kanilang lahat ng protection spell. Saka sila binati ng isa sa Demon 4 na si Vaseago Basagulero. Inilabas ni Julius ang Night Sword nito para mangatay ng demonyo. Kaya agad na nagsummon ng mga malalaking halimaw ang demonyo para patayin ang mga bida. Isang Cyclops at isang two-headed wolf. Mabilis umilag si Julius at nakita nito ang pagbukas ni Vaseago ng pinto pabalik sa mundo nito. Kaya hindi daw papayag ang knight at agad inatake ng espada ang demonyo na sumangga. Sinabi ni Julius na bahala na sina Arya sa iba pang monsters, kaya agad namang tumalima ang mga ito. Umatake si Arya at agad iniwasan ang kalmat ng double-headed wolf saka din ginamit ang Holy Blade. Pero matibay ang wolf na agad ding pinatamaan ng pusa ng water howlang pero buhay pa rin. Kinalaban naman ni Stella ng palakasan ang malaking Cyclops. Saka agad itong minaso ni Vulcan sa sungay kaya napa-atres. Kasunod na ginamitan din ng mga fairy ng pinagsamang vine at light magic. Nahihirapan naman si Julius sa paglaban sa dungeon boss na umatake ng black laser. Pero hindi sumuko si Julius na diretso sa pag-abante. Pinagsabay ni Tama at Arya ang Holy Blade at howlang spell, pero buhay pa rin ang kalaban nilang double-headed wolf. Maging yung kalaban ni Vulcan at Stella ay naging malakas din na nagkukuryente pa at mas nagsanga ang sungay. Hindi lingid kay Tama na maging si Julius ay pagod na at bumagsak ito ng patamaan ni Vaseago ng Black Snake Energy. Sinabi ni Vaseago na kayang-kayanan ng 2 halimaw na tapusin ang lahat kaya umalis na ito gamit ang portal. Confident ang 2 halimaw samantalang nakikita ni Tama na pagod na ang mga kasama niya kasama si Arya. Nagpalabas ng malalaking blade ang double-headed wolf kaya nasaktan si Arya. Dahil dito ay nagalit si Tama na hindi napigil ang mag-transform sa pagiging halimaw. Samantala ay nagpunta naman ng isa pang dungeon si Alicia. Madali niyang sinira ang isang malaking pinto. Pagpasok niya ay nakita ang isang demonyo na nakalaban niya dati. Naging dragon ito na malaki at mayabang na sinabing malakas na siya kaysa sa dati. Pero parang sibuyas lang itong pinugot ni Alicia at mission accomplished. Samantala ay naging third form behemoth si Tama at mabilis kinolmat ang mga kalaban. Kaya nagulat ang mga kasama pero namukan pa rin siya ni Arya. Dahil ramdam ng mga nasaktan na kalaban na malakas si Tama, ay nag-sacrifice sila ng kanilang mga sarili para magpalabas ng dugo. At parehong gumawa ng malakas na suicidal sacrificial one-hit weapon ang 2 monster. Nagawang masangga ni Tama ang pag-atake ng isa gamit ang fire howlang nito. Pero nang tutukan siya ng Cyclops ng blood spear nito ay hindi makaporma si Tama. Ngunit dumating si Stella para maging shield ni Tama. Nag-transform ito sa pagiging Dragonaut para sanggahin ang pagtirada ng kalaban. Sabay palm sa mga kasama na bantayan nila si Tama. Habang tinatamaan ng malakas na atake ng kalaban ay sinabi ni Stella na talunin ni Tama maging ang boss ng mga demon. Saka ito nahihirapan sa pagsangga. Nang mga oras na iyon ay nakakuha naman ng dahilan at lakas ng loob si Arya para ma-activate ang nakatago nitong lakas. Kaya lumipad dito sa ere at ginamit ang Excalibur skill na puno ng liwanag na kayang tunawin ang anuman. Dahil dito ay natalo ang Cyclops at ang aso na sinunog ni Tama. Kaya nakaligtas ang mga bida na kinamangha din ni Julius dahil sakto daw yung timing ng paglabas ng new skill ni Arya. Dahil naubusan ng lakas ay biglang naging maliit na pusa ulit si Tama saka nahulog sa higaan nitong jellybed. Dumating din ang grupo ni Howard na panalo din sa laban kaya masaya silang lahat. Samantala sa Demon Realm ay nalaman ni Vaseago na patay na ang mga halimaw nito. Pero ayos lang daw sa kanya dahil hindi pa tapos ang laban. Sa kaharian naman ay nag-report ang lahat ng mga warriors at lahat sila ay panalo.
Pero sinabi ni Belzubeth na nakita nito sa vision na next na aatakehin ni Vaseago ang tahanan ng mga elf. Alam na ni Alicia at Arya na pakay ng mga kalaban na kunin ang Philosopher's Stone na may unlimited mana. Pero hindi payag sina Arya sa balak ng mga demonyo kaya sinabing pupunta sila doon para depensahan ang elf village kasama ng iba pa. Kaya nagbangka ang mga bida kasama din si Alicia at si Arnold dahil nais nitong makita ang papa na si Cedric. Nag-aalala daw si Arya pero nasa tabi niya ang pusa. Pagdating nila sa elf village ay masaya silang sinalubong ng boss doon na si Lord Elven. At nang magsalita si Gus Iona ay napangiti si Stella dahil malakas daw ito. Sa kanilang paglalakad ay feeling daw ni Lily at Fairy na nakauwi din sila sa kanilang tahanan kaya agad silang umalis para mag-explore. Pero agad silang kinausap ng dumating na Fiona at isa pang pusa at nagtanong kung sino sila. Dumating din naman agad sina Arya at ng dalawa pa na agad binati ni Fiona dahil magkakilala sila. Pero pinagalitan ni Stella ang dalawang diwata. Nakita ni Leo si Tama. Saka nahiga ang mas malaking pusa na pinakita ang tiyan para batiin ang isa pang pusa. At dahil akala ni Tama kung ito yung pusa na nagligtas kay Arya ay sinabayan niya ito sa paghiga sa lupa. Saka pa sila pinagtripan ng dalawang nakyutan na diwata. Nag-meeting sila kalaunan at ipinaliwanag ni Elven ang kanilang gagawin para madepensahan ang Philosopher's Stone. Ipinakilala ni Elven ang malakas nilang unit ng mga Amazon. At nagulat si Arya nang ipakilala ang kanilang captain na walang iba kundi ang kanyang ina. Masaya si Arya na nakita ang ina at nagtaka dahil hindi naman ito mahilig sa away. Kaya sinabi ni Leona ang nangyari pag-alis ng anak para maglakwatsa. Ipinakitang gamit lang ang energy punch ay sinira ni Leona ang mga puno. Magkukwentuhan pa sana ang dalawa pero nakisabat na rin si Elven na nagsorry dahil sa ganong sitwasyon pa magkikita ang mag-ina. May nagtanong na dalawang batang elf kay Stella kung malakas ba sila. Kaya ipinagyabang ng Dragonaut na malakas siya at ligtas ang mga bata. At sinabi din ng mga kasama na may kasama silang pambihirang malakas na pusa at walang makakatalo na iba pang mga halimaw. Kalaunan pa ay sinamahan ni Elven ang mga bida patungo sa secret nilang lagayan ng Philosopher's Stone. Kaunti lang daw ang nakakaalam sa lokasyon kahit sa kanilang mga elf. Saka din binuksan ang pinto sa ilalim ng isang malaking puno gamit ang spell. Pagpasok nila ay madilim ang paligid na ipinagtaka ni Dani. Pero nagliwanag ang malaking Philosopher's Stone na kinamangha ng mga nakakitang bida. Lalapit sana ito pero ipinakita ni Elven na protektado ito ng isang malakas na barrier. Kaya naisip ni Tama na mas makakapag-focus sila sa pakikipaglaban. Nag-usap ang mag-ina kalaunan at sinabi ni Arya na nag-alala siya para sa ina. At ganun din daw ang nanay kaya pinilit din itong magsanay para sa pakikipaglaban. At nagkasundo silang gagawin ang lahat para madepensahan ang kanilang tahanan. Kinagabihan habang natutulog ang mga bida ay nagpunta ng malaking puno si Gus Iona para sana pumasok. Pero bago pa niya masunog ang pinto ay dumating si Alicia na sinabing alam na demonyo ito at tao ni Vaseago. Sa isang iglap ay inislice ni Alicia ang walang laban na demonyo. Kaya naging abo ulit ito. Kaso ay may alaga itong Quago na nakatakbo at nakabalik sa mundo ng mga demonyo gamit ang isang portal. Nag-report ito kay Vaseago kaya agad nag-utos ang Demon Lord ng pag-atake. Sa isang iglap ay nagbukas ang maraming portal at lumabas ang maraming mga demonyo sa Elf Village. Nagising naman ang mga bida na handa sa laban. Pero mabilis na nagpalabas ng mga apoy ang mga demon na pinaulanan ng village. Nakita ito ni Alicia na malakas kaya gumawa ng barrier shield para depensahan ang bayan. Agad nag-assemble ang mga warriors at bago ang laban ay nag-speech muna si Julius ng pampalakas ng loob. Sinubukang pumasok ng mga halimaw na agad namatay sa barrier na gawa ni Alicia. Pero sinabi ni Vaseago na huwag tumigil sa pag-atake kaya pumapasok pa rin ang mga halimaw kahit marami ang namamatay sa kanila. Nagpunta ng kanya-kanyang gate na destinasyon ng mga warriors para bantayan. At muling nag-buff si Tama ng spell para sa mga kasama. Saka din sila umabante para makipaglaban.